Malacanang says it was not surprised by a recent Pulse Asia survey which found that a majority of the people do not want charter change, nor do they support a term extension for the president. According to Communications Secretary Sonny Coloma, the palace gladly accepts the survey result. In the latest Pulse Asia survey, 62% or a majority of the respondents asked by the research group rejected charter change. Rocky Ignacio filed this report. Malacanang has accepted the public pulse on charter change and possible term extension for President Aquino. Patuloy ang ginagawang pakikinig ng Pangulo sa pagpapahiwatig ng saloobin ng mga mamamayan, alinsunod sa layuning patatagin ang mga reforma at gawing ganap ang transformasyon sa ating lipunan. Ang mga public opinion surveys na tulad ng iyong nabanggit ay isa sa maraming paraan sa pagtaya at pagturing sa pangkalahatang pagtanggap ng mamamayan sa paglilingkod ng administrasyon. Pinapahalagahan ng Pangulo ang pagpapahiwatig ng suporta at pagtitiwala ng mga mamamayan mula sa simula ng kanyang panunungkulan hanggang sa kasalukuyan. At hindi natitinag ang determinasyon ng Pangulo na gawing permanente ang mga pagbabagong naipunla. Based on the latest Pulse Asia survey last September 8 to 15, 6 out of 10 Filipinos are not in favor of two major reasons to amend the 1987 Constitution. These are the judicial review to balance powers of the three branches of government, the executive, legislative, and judiciary, and the foreign ownership of residential and industrial lands, while 62% or majority of the people do not support a term extension for the president. 30% are open to term extension in the future and 18% undecided. Secretary Coloma said the palace is not surprised by the recent result since the government has no preconceived idea for future use. Po kasi sa ating administrasyon ay yung patuloy na pagpupulso sa mga mamamayan at ang kanilang mga saloobin. Kaya't hindi maaring ikagulat o ikabahala lahat ng mga klaseng feedback na matatanggap. It is considered our responsibility to monitor and to acknowledge lahat po ng klase ng feedback na maaaring makuha mula sa sambayanan at hindi makakatulong kung meron po kaming preconceived idea na dahil hindi yun natupad, magugulat kami. Yun lang po aking gustong ipunto rito. No? Na kasama sa aming responsibilidad bilang lingkod bayan na patuloy na pulsuhan kung ano ang saloobin ni Juan de la Cruz at maging handa na tanggapin ito. No? Dahil kinikilala natin yung prinsipyo na sovereignty resides in the people and all government authority emanate from there. Therefore, we take the position that the voice of the people ought to be heard, the voice of the people ought to be listened to as a basis for decision making. The palace official added that since day one, the president gave importance to feel the people's pulse as an important element of good governance. Ang layunin ng Pangulo ay malaman sa lahat ng pagkakataon kung ano ang saloobin at tinig ng mga mamamayan at para naman makatugon sa tamang paraan ng kanyang administrasyon, lalo na sa aspeto ng pagpapahusay ng pamalakad, o yung good governance at yung pagpapatupad ng mga reforma. Yan po ang konteksto ng lahat ng ginagawa. Yung pagpapatupad ng reforma at pagtitiyak na yung mga pagbabago ay magiging ganap at hindi lamang panandalian. Meanwhile, Secretary Coloma said this is a free country and that Malacanang has no authority to stop other groups to push for charter amendments and a possible term extension for the president. Tayo po ay nasa isang malayang demokrasya, at hindi po naming wala pong monopolyo ang ating pamahalaan sa pagpapahayag ng mga pananaw. At yan namang usaping yan ay hindi naman nanggagaling lamang sa pamahalaan, nanggagaling din yan sa hanay ng mga mamamayan. At sa aking palagay, habang tayo ay naniniwala sa malayang pagpapahayag ng mga saloobin, ay dapat maging komportable tayo na pinag-uusapan ang mga usaping ito. At hindi tayo dapat magsawa na talakayin ang mga mahalagang issue na mayroong
implikasyon, no, sa kinabukasan ng ating bansa. For the People's Television, Rocky Ignacio.